Okay na? Ayan. Yes. I sing this song of my heart. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. The Lord Jesus said, I am the bread of life. He comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. John 6, verse 35. This is Jesus' invitation to us Gentiles. You want to know more about Jesus' teachings through the Bible? Then listen to C Radio every Sunday from 5 to 6 a.m. over Tilao, Talasinco. Brought to you by Assumption and 98.7 Z Radio Baguio. Together with Pastor Reynold Roda, Brother Greg Minan, and Brother Marvin, and many more. Yes. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Magandang araw mga kapatid kay Kristo. Narito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Tinaok sa alas 5. Siyempre, makakasama pa rin po natin na lingkod ng ating Panginoon, Pastor Reynold Roda. Siyempre po ang ating gospel singer, Sir Greg Mainam Sr. Good morning po. Matang agsakatan namin, nakaiwad mo yan. Siya po shoes. Sitsijaw siya ako Sa isa. sijaw. Ayun. So, So, sapat ako amin. Maging malabsan. Yan suluds. Nasama kami. Good morning, Cordillera. Good morning, Benguet. Good morning, Itogon. The 13 municipalities of Benguet. Andito na lang po kami. Ang tatlong sikat. And outside the Philippines. Alright. Overseas. Sikat Taglaba. Ako na ni Pastor Marvin. si kasi Tagluto. tagluto niya. Pero may totoong sikat. Mm. Yung mga volunteers natin na headed by Sir Gabriel Francisco. Sikat. Cordillera Comprehensive Action Team. O, tama. Praise the Lord. Ay. So, amen. Ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay about the cross, no? Mhm. Wow. Joke mo lang kami sa hindi po pa sikat. Sikat Tagluto, sikat Taglaba. Amen. So, pag-pray nyo kami rito para hindi magkakabirya yung ano natin. Amen. Mga prayer warriors. Praise God, we need you in these times. This is a spiritual battle. Minsan nasishik yung si radio. So, we need your prayers and intervention. Our prayer warriors here Hallelujah. and abroad. Pakipagbukas po kayo sa amin. Praise God. Muli. Hallelujah. Sa libro po ng Romans chapter 6. Na yung Bible mo, Pastor. Yung Tagalog. Mhm. Ako po. Praise the Lord. Ito na. Kunin ko saglit. Sige. Para maalalain mo ko. Habang babasahin ko, no? Papasok ka na lang. Good morning again. I would like you to open your Bible with us in the book of Romans, chapter 6, and verse 4 to 14. Purihin ang Diyos. Amen. At ganito po ang pagkasabi. Verse 4, Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Praise God. And verse 5, For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ, being raised from the dead, died no more. Death hath no more dominion over him. Verse 10, For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin,
but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So, yung mag-pray na lang siguro tayo, ang haba-haba, yung nalang ibang ang basahin mo sa Tagalog. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, Panginoon, salamat muli. Hallelujah. Sa umagang ito na yung pinagkaloob sa po sa amin. We need you, Lord, right now. Hallelujah. Let your anointing once again, hallelujah, fall upon us from the top of our head and to the sole of our feet. Anoint Pastor Marvin, Sir Greg Mainam Sr., the instruments, Lord, is a radio. Hallelujah. The speaker, lahat na po, Panginoon, inaalay namin sa iyo, gisingin mo ang aming mga listeners. Hallelujah. That it will reach them, Lord, your words, O God, your precious word. We're going to touch them. Touch every heart that are listening today, Lord. Reach them, Lord, and protect them. And this typhoon and this shakings of life. Hallelujah. Kung baga, Panginoon, kami inuuga minsan ng mga pagsubok. Dakilang Diyos, sipuin mo sila sa may mga karamdaman, O Diyos, at bigyan mo sila ng kumplitong kagalingan. Hallelujah. Maging, O Diyos, sa mga amin nangangailangan sa oras na ito, Panginoon, we pray that you're going to meet their needs according to your riches in glory. We're committing, O God, hallelujah, this message, Lord, unto the name, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, Pastor Marvin. Hey, good morning po. Morning, good morning. Morning, Sir Greg Mainam Sr. Hallelujah. It is his humble request that I will not call him Pastor. I will call you Sir. Okay. Brother. Yeah. So before proceeding on, Father, once again, I would like to give you a song for the glory of God. Yes. Nice audio. Thank you, Lord. Praise the Lord. Monitor. Hallelujah. Mawitan natin, sir. Yeah. Praise the Lord. Ang pamagat natin ay The Old Rugged Cross. Praise God. Hallelujah. Join us. Voicing tayo sa mga on the air. May kopya ako. Hindi, sila, Pastor. Oh, yeah. Mga listeners No. natin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. On a hill far away stood an old ragged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old ragged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross
cross. One pointing upward for God in His love. One pointing downward for the sin of man. 2 pieces of wood remain at the heart of the Lord. 2 pieces of wood, His cross. And the old ragged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For that was on the cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. Take it away. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, I will never be true. Its shame and reproach gladly bear. Hallelujah. And He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. Hallelujah. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Crown. Praise the Lord. Rugged cross. Masya si Diyos sa Apo Jesus. Madaydayaw siya pa Diyos. Amen. Kakailian. Purihin ang ating Panginoon Purihin ng Diyos. sa ating pagkakaawit patungkol sa krus ng ating Panginoon. Yes. Pastor, we're so excited sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Amen. Go ahead po. Wow, so am I. I'm so excited what the Lord has done for us. Yes. We are so encouraged about our subject matter today, and we're going to entitle it The Power of the Cross. Praise the Lord. Thank you for that song, Sir Greg. Amen. Thank you for the good vibes, Sir Marvin, Sir Greg. So, ating pong intro sa cross, na principal symbol of the Christian religion. Amen. Recalling the crucifixion of Jesus Christ and the redeeming benefits of His passion and death. The cross is a sign both of Christ Himself and the faith of Christian. Minsan napapansin natin sa mga churches may cross. May sign, a symbol. So it represents, mga kapatid namin pong tagapakinig, both of Christ Himself and the faith of the Christians. Pero bago po tayo magpatuloy, shout out sa mga taxi drivers, security guards, small scale miners. Paalala lang po, wag na po tayong
Ito pa nga umintra, nabasa nga permi na upor tidaga. Nagiti gardeners, kininti amin nga ma-reach out na ito, praise God nga, hallelujah, program dayo. And thank you for being with us. Praise God. Kung nawala yung ano natin dito, Pastor. How is this? King B. Bakson, sabi niya, sandali lang po, mga kapatid siniset ko yung nawala siya, Pastor, tingin mo nakaset naman kanina. So, sa atin pong pagpapatuloy, amen, ay atin pong pag-aaralan ang power po ng cross. Na kung wala po yung cross na kung saan ay pinako ang ating Panginoon ay wala po tayong kaligtasan. So, what are the benefits, amen, of the cross in the Bible? Ano ba yung significance ng cross po sa Bible, no? The amazing benefits of the cross is because Christ died this terrible death by crucifixion on the cross. Amen. The power of sin is broken. Amen. Praise the Lord. And we rise to a new life. So the cross tells us that the old habits in the old ways of life do not have to define us. So praise God. Hallelujah. Thank you for those mga maaga. Amen. Na nakasubaybay. Marami na kayo. Thank you for being there. So it will not define us, mga kapatid, yung nagawa nating kasalanan sa mga nakaraan. Maaaring may nakikinig sa umagang ito na lagi kang binabalikan ng iyong past. Once again, we would like to remind you that past is past. It is already done. Hallelujah, at the cross of Calvary. Forget your past and face the future. If the enemy remind you of your past, remind the enemy of his future. The enemy, amen, is doomed to hell. But we are victorious because of the cross. Praise the Lord. So amen. What is the power of the cross in the Bible? Ano ba talaga yung kapangyarihan? Alam natin, kikita natin. Minsan pa may mga yung may mga simana noon, no? Simana ba yun? Yung nagpapapako sila? Sa amin marami, sa Pampangos, sa Tarlac, marami po yan. Ayan ba? Kung sinusundan yung sariling self-inflicted, no? Dinoduplicate. Pero isa lang nakagawa nun. Atin pong Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buhay at the cross of Calvary. Praise God. So what is the power of the cross in the Bible? The cross has the power to create in a person the love and desire for what is good, right, true, and pure. Even though a person, amen, cannot achieve perfection in this world, but the cross of Christ gives him a thirst for it. Minsan hindi natin kaya sa atin pong sariling kakayahan, na maging mabuti. Minsan pag gutom ka nga, madali kang magalit, di ba? Tama. Amazing. Pero dahil po sa cross, amen, binigyan po tayo ng pagkauhaw na magawa. Katulad na lang nung comparison nung isang tao na sinasabing halang ang kaluluwa, halang ang bituka, no? An underworld expression sa mga nakaranas ng makulong. Si Pastor Marvin, naranasan niya na makulong. So, pag nakagawa yan ng kasalanan, matapang yung espiritu niyan eh. Pero pag Kristiyano, kung tutukang Kristiyano may nagawa kang kasalanan, ang kaibahan nun ay napuponsensya ka. Mas malaki yung conviction mo na, ay susurak di sa unya po Diyos kat, napamura ako sa daan. Ganito. So, kailangan natin ang Panginoon at kung wala yung cross sa Kalbaryo, ay wala pong kaligtasan, mga kapatid. Nakakatakot po na dahil po sa kanyang sakripisyo po, mga kapatid, mga listeners po namin, it is because of that cross that we are saved. Ang sabi nga, amen, the power of sin is broken. Yung kapangyarihan ng kasalanan ay winasak ng ating Panginoon. Ang alam po ng kaaway ay nung papatayin niya si Kristo sa kanyang pagkatao, sa kanyang laman, ay magtatagumpay siya.
Pero doon, inagaw ng ating Panginoon ang susi ng kaligtasan sa ating mga buhay. Praise the Lord. So, bibigyan tayo ng thirst ng pagkauhaw. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Amen. Those that are thirsty, come and drink of this water. He is speaking about the water of life. So there are three, praise God, powerful things the cross of Jesus does for you. Amen. The cross of Jesus Christ has the power to do things. Amen. That nothing or no one else can accomplish. Unang-una po mga kapatid, the cross has the power to set men free. Mayroon siyang kapangyarihan, praise the Lord, upang ikaw ay palayain. Amen. Sa 1 Peter chapter 2 and verse 24, Pastor Marvin, unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 24. Sabi po dito, Amen. Sige, ibasa. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Hallelujah. Praise God. So sabi na sa English version who his own self bear our sins in his own body on the tree. Sinabi yung tree, ito yung cross. Kapatid. So, that we being dead of sins should live unto righteousness by whose stripes you were healed. Isa rin pong pagpapatunay na isa rin pong power ng cross ay yung kagalingan ng yung mga sakit. So kung may mga kapatiran natin dyan, may mga nakikinig na mayroon kang karamdaman, mayroong terminal man yan, yung klase man yan, kung ibigay mo sa Panginoon, marami na po tayong nakita, napatunayan na ginamot ng ating pong Panginoon. And remember this, each time the Bible speaks, ang sabi ni Jesus Christ, hindi niya sinabi that my power hath healed thee. Ang power ko ang nagpagaling sa iyo, hindi ang sabi po niya, kung ito po'y babasahin ninyo ang yung Biblia, thy faith hath made thee whole. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Kaya kung atin pong isipin yung babaeng inahagasan ng dugo ng mahabang panahon. 12 years. Oh, 12 years that she's bleeding. And she thinks in her mind, if I only touch the hem of his garment, then I will be made whole. At ang ano doon, Pastor, Yes. yung senaryo ho nung dinudugong babae, she was rejected by Pharisees kasi dinudugong, marumi siya. Marumi siya. Hindi siya pwedeng makisalamuha. Ibig sabihin, hindi lamang spiritual ang kanyang pinagaling at physical, pati emosyon. Diba? Kaya sabi niya, anak nung binanggit niya, anak na. So, makita ho natin dito, napakaganda yung pinag-aaralan po natin ngayon, na nung sa senaryong yon, naramdaman ng isang babaeng dinudugong nito, may tunay nagmamalasakit, na handang tanggapin sa kabila ng kanyang pagiging marumi, ay siya nilinis ng Panginoon. Kasi nga yung tradisyon ng mga Hudyo, di ba, Pastor? You cannot offer hindi ka pwede mag-offer sa temple kung ikaw ay marumi. At pagpapakita yun ng marumi, kaya makita mo sa Old Testament, kapag ikaw ay ang isang babaeng dinudugo, ay tinuturing siyang madumi. Pero isang araw, 12 years na nagsasuffer sa rejection, na wala ng pag-asa, isang araw, may narinig siyang Jesus na daraan. Makita natin by faith. Because of her faith. Oo. Kaya sabi ng Panginoon, parang nawalan siya ng kalakasan ng sino yung sumagi sa akin. Parang may nag-release ng power. Nag-release ng power. Siguradong nakatapa siya kasi lahilayan yung inabot. Saka yung declaration niya kasi, kung titingnan natin, sisimplihin mo, kahit gumapang ako, makalapit na ako sa kanya. Yun yung may pananampalataya. Pananampalataya. Ganun po, mga kapatid, maaaring nakikinig ka na sa sitwasyon ka na parang naumuma ka ni tibiyag. Dapa na, gumagapang ka na, physically, spiritually. Amen. Remember the power of the cross. Amen. Kaya, nandoon, amen, ang ating Panginoon, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kagalingan. Pero may pagpag-aaralan natin yung tackles natin kay Pastor Marvin, Pastor Greg, kay Sir Greg,
na may counterpart ka, may yung pananampalataya mo. sabi ni Jesus, ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Dead. Oo. Without Kasi being action alone. yung ginawa nung Oo. action yung ginawa nung First, yeah. talagang gumamak. Kahit pagod na siya, payat kung titingnan mo physical na itong babaeng ito. Saka sa dami ng tao, no? Mm. Noong dumadaan natin Panginoong Siksikan. Kristo, nakipagsiksikan siya. Mayroon siyang persistency. But because she believes that upon touching the hem of the garment of the Lord Jesus Christ, she will be healed. The only thing that the Lord wants you as your counterpart is to believe. Hindi yung to see is to believe. Yung kasi ang expression ng mundo. Ba't ang Panginoon, see. Believe first and you will see. Praise God. So the cross has the power to set men. The cross has the power to set men free. Alam nyo kasi mga kapatid, no? Praise God. Yung unang tipan, no? Lahat na lang ay pag nagkasala ay merong kaakibat. Meron siyang kaakibat na animal sacrifices. Kaya nga doon sa Leviticus 4:13-21, mahaba kasi ito. So, ito yung batas sa lumang tipan. Without shedding of blood, there is no remission of sin. But the Bible says specifically, it is an atonement. And, it is an atonement. Pag ito po i-search po natin, the meaning of atonement is a temporary. Hindi po permanente, temporary covering. Actually, of their sins. We go to temple, yearly yan eh. Yearly. For covering. Magalay, yung kanilang sin. Para mapatawad yung kanila. Ito yung yan nga yung urong-urong na niya. Dara. Tapos kita na dyan yung pinakanamayat pa yung animal na may sacrifice. Hanggang mabalin dyan, dati good na wano dakwana, dadaan na. The best. Panandagi pag ano. Kasi mat lang mat, kasi kami ka nadang. May Old Testament na nakikita tipidis. Labor, walang no? And once again, Ezekiel 21:21 says that looking into the labor is an abomination to God. It's a devil worship. So, nadaanan lang natin yun, no? Barangay election na pala kasi, no? Marami nang nagparty ka, no? Tapos mga bak, kita na ka, no? Jay bulan, no? Mayat pa nag-file. So, that is their belief. We are not contradicting their belief. We are just emphasizing that the truth is written in the Bible. It's very complete. Lahat nandito na sa Biblia. And the only thing is for us to be challenged to dig more deeper in the words of God so that we will not only have knowledge, but God, because of the cross, in the name of Jesus Christ, He will set us free from the bondage of those believe. That is unbelievable. Pero tayo rin naman noon, makikipagpatayan ka naman, no? Pag pinupuna yung panampalataya mo, pero nung naliwanagan tayo, binuksan ng Panginoon nating spiritual na mga mata, ganun pala, no? Kumplito pala ang salita ng Diyos. So sa lumang tipan, sabi doon, it is the atonement of their sin, temporary covering. But the Lord hath made it once and for all. Minsanan na sa cross ng Calvario. Pakibasa sa Genesis 2, Pastor Marvin, 15:17. Yeah. Okay, Genesis chapter 2, 15. Okay. 15 pa sir, verse 15. Iniligay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyan, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ikaw ay mamamatay. Amen. So, nung ang atin pong unang mga magulang ay nagkasala, amen, kahit mayroong warning po ang ating Panginoon, pero napakabait ng Diyos, maging sa lumang tipan ay nag-produce siya. Kaya nga ron mayroong maalala natin yung Pastor, yung si Cain at Abel. He was the first murderer ng si Cain,
Bakit kaya siya nagselos kay Abel? Kasi nung magkasala ang ating mga ninuno, at ito, nandito yung mga anak nila, si Cain at Abel. Nung mag-alay si Cain ay puro prutas. Ang significance ng prutas, parang thanksgiving yun eh. Pero itong si Abel, nung mag-alay siya ng kanyang offering po, ay yung animals. Because he understand that without shedding of blood, there is no remission of sin. Na ina-acknowledge niya na siya ay may kasalanan, kaya wala po yung pride sa kanya. Katulad din ni David, mga kapatid, ulitin po namin bakit ang Bible nagsabi na a man according to God's own heart, he is an adulterer. Sa kabila ng pumalpak. Pastor, gusto kong balikan niya, napakaganda, no? Oo. Marami yung mga tao ngayon, gaya yung pinapaalala nyo, no, very powerful yung kapangyarihan ng cross. Ano? At marami mga tao ngayon na pakiramdam ay napakarumi pa. Paano ako magsisimula? Magpapakasama na lang ako kasi nga ganito na paninindigan ko na to. Kasi kas dyan. Pastor, ano po yung mensahe ng salita ng Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa mga oras na ito na pwede pa palang magsimula ang isang kagaya ko? Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi po ng ating Panginoon, if I am going to set you free, you will be free indeed. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay manampalataya sa Kanya. Marami po tayong nakikitang testimony ngayon. Grabe sila. I was blessed to learn of the testimonies of the Bali 9 sa Indonesia. Nahulihan sila ng opium. Ganun. At yung isang prisoner doon ay naging pastor. I was deeply touched na ang Panginoon, kahit anong klase man yan, na kasalanan, may saman nga bus di biktima, may saman nga sementeryo di biktima, iniibig ka ng Panginoon. Ang tanging hinihintay lang ng Panginoon is for you to surrender yourself to Him. Dami nating nakita na sa salitang Tagalog pa, halang ang kaluluwa. Halang ang bituka, pero nung lumapit sa Panginoon, hindi na sila nahihiya na mag-testify na sila'y binago ng Panginoon. Wala tayong pinagkaiba doon, mga kapatid. Kung sa sitwasyon na yan, tanong ni Pastor Marvin ay parang wala ka ng pag-asang magbago, subukan ng Panginoon. Isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon, magsisi ka, amen, at magpatuloy na magsaliksik sa salita ng Panginoon. Alam namin, we firmly believe, hallelujah, in this Radio 98.7 Tilaok sa alas 5, the Lord will see you through. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hallelujah. At the Lord will going to make you as a big testimony not so long from now. So praise the Lord. Number 2, the cross has the power to create in me a desire for righteousness. May pangyarihan ang cross sa Kalbaryo na doon pinako ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang laman. Amen. To have this desire for righteousness para magkaroon tayo ng hangarin para mamuhay na may kabanalan, may righteousness. Romans 7:5-6, Pastor. Romans chapter 7, verse 5-6. Okay, sabi ko dito sa Romans chapter noong tayo'y namumuhay paayon sa ating likas na pagkatao, ang ating masasamang hilig na pinukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Praise the Lord. So, sa English version, amen, Romans 7:5-6, nabasa na po sa Tagalog version.
For when we were in the flesh, the motion of sins which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. Verse 6, but now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and now in the oldness of the letter. So napakabuti ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Na tayo po na-deliver sa law. Alam niyo mga kapatid, sa lumang tipan ng daming law. There are bunches of laws. Tapos pag na-violate mo yung isa, wala na. Na. Sinner ka na. Kaya, Pastor, gusto kong balikan Yes. kasi pinag-usapan natin ang cross. Yes. For the sake of our viewers and listeners, Mhm. ano po ba yung cross na ating tinutukoy? Ito po ba daw yung bahagi ng dalawang kahoy o yung ginawa ni Jesus sa cross? Yung ginawa. Amen. Panginoon. Linawin lang po natin It kasi is may the mga- work. It is the power. The significance there is, amen, He died on the cross. Oo, yung He's ano. still thinking of you for our salvation. Oh, yun. Pero, amen, meron ding tatlo na atin itong pinag-aralan. Unang-una nga, Mhm. amen, ay yung the cross has the power to set men free. Yes. Ang sabi nga doon ni Isaiah. Anong awit doon, Pastor? Yung Sir Greg. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart And set the captives free. and set the captives free. To open prison's To doors. open prison doors And make the blind to see. and make the blind to see. Spirit of the Lord Is now on you. Yes, praise Praise God. the Lord. Isaiah chapter 61. Ayan, Amen. referring to Lord Jesus po yan, yung inawit. Oh. Hallelujah. So sabi doon, amen, these are many things in this world that will change a person's appearance. There are many things in this world that change a person's appearance. Ang dami. Meron pa nagpapa-facelift, nagpapapugi, ano? Even his state of mind, but only the cross of Christ has the power to change a person's heart. Pwede nating baguhin ang mukha mo, ang style ng gupit mo, ang style ng pananamit mo, pero ang Panginoong Jesucristo na. It is the power of the cross that will change our heart. Even the Bible says that the heart is deceitful above all things and is desperately wicked. Nawang hindi natin isuko sa atin pong Panginoon, tayo po'y malilim lang. Sabi niya, desperately wicked. Praise God. So, therefore, the cross, I desire only what serves me. Before the cross, I desire only what serves me. Nung wala pa ang Panginoon, nung wala pa ang cross sa Kalbaryo, atin pong gusto ay yung sarili, makasarili. Pero after the cross, amen, after seeing the cross, all I desire is that I'm going to serve God. Nung nakita natin, nakilala natin ang Panginoon ay noon gusto na natin nagkaroon tayo ng desire na magsilbi sa Panginoon. That's why the cross has the power to create in me a desire for righteousness. Gusto kong magbago. Gusto kong, ayaw ko nauma ako, itilito yung abiyag. Amen. Agin sisiga, agin pupugi, etc. Pero at the end of the day, yung matapang, may takot din sa puso. May pag-aalin na. Pastor, napaganda po yung mga salitang binitawan nyo kanina. Praise God. Na yung the finished work of Jesus sa krus ng Kalbaryo ay isang bagay na naglilinaw na may pag-asa. Amen. May pag-asa. May pag-asa ba? Sabi mo nga, hindi tayo ng hope. Pero dinaan natin sa cross. But there's hope. It is because of the cross. Praise God. So number 3, amen. Hallelujah. The cross has the power to convince me that I am loved. Naniniwala ka ba na may umiibig sa'yo? Wow, nakakataas naman yan. So, Pastor, Hallelujah. nung ibinabasa mo yung God reminds us, nung habang nakabayo pa yung Panginoong Jesucristo, ipinuhos ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. At sa alas 3, dumilim. Ibig sabihin ng Diyos, ayaw niya makita,
Yung dahil ho sa ating mga kasalanan, Hallelujah, Jesus. binakante ng Panginoong Jesucristo ang kanyang trono. Inabot niya tayong mga makasalanan. Mula ulo hanggang talampakan, siya po ay duguan para makasama lamang po tayo. Pastor, sa mga oras na ito, marami hong mga tao na pakiramdam, walang pagmamahal. Maraming mga magulang ngayon na walang kinalakayang magulang na naging tatay, naging tatang isudan, inanang, sanda nga narik na iti panang ipatagwan na panagayat iti tatang, wano na nang taawan iti timakder kadakwada, ato dagiti minister tata na dumanas ho ng mga bagay na ito. At ganun din, maaari sa mga oras ito, mga taxi drivers na minsan bumabalik yung kirot na naaalala nila, awan mo, ti mangipatpatag kanya, awan mo, ti walang nagmamahal sa akin. At maaari sa mga oras na ito, may isang taxi drivers na umabot ho sa sukdulan na gusto na Jesus. tapusin ang lahat. Mga kabataan, mga pamilya na nawasak dahil nga po sa isang bagay, walang pag-ibig. Pastor, ano po ang salita ng Panginoon nagpapaalala sa atin na sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos? Hallelujah. So that's ka po sa question mo kasi doon sa amin, meron naman nagpakamatay. Memorial na sa Tuesday, isang kabataan. So, if we're going to remember the words of God, the simple things that it's a common memory verse for us, and about John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ibigin niya ang buhay ng kanyang buntong na anak para sa iyo. Isang example yun na talagang mahal ka ng Panginoon. Na hindi mo kailangan kitilin ang buhay mo dahil kasalanan ang kitil sa sariling buhay. Maging sa Romans 5 and 8, sabi doon, but God commended His love towards us that while we are yet sinners, Christ died for us. Iniisip ka niya. Mabayubay nga siya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Habang siya ay pinapahirapan noon, ay iniisip ka niya. Amen. Praise the Lord. Minsan pa. Amen. The cross has the power to convince me that I am loved. Kung iniisip mo na walang nagmamahal sa iyo, broken home ka, broken family, iniisip mo na down ka na, maging sa mga sobrang problema, ang dami mong utang, whatsoever things. Hallelujah, na parang binuhos na sa iyo lahat ng problema. Lumuhod ka sa Panginoon kung paano yung naagasan ng dugo na 12 years na inisip niya na siya na papagaling ng Panginoon. Kahit nahihirapan na siya. Pero lang siya eh. Amen. Praise God. Hindi marinig? Ay, sorry. Wala daw ang audio. Si Uncle Pans, thank you, Uncle. For... Itatay pa lang awal mo ito. Isukin mayak. Ay, so. Wala kang naon kayo. Ay, okay naman po. May... Gusto kami lang. Nung dito on. Meron naman. Awan, naon ito. Meron? Adaya. Oo. Wala kang naon. Naon ito. Yan si Uncle, no? Mag-advise lang. Salamat pa, Sir Uncle Pandong, to remind us. Kasi nga, sa area ho, hindi daw tayo napapakinggan. Ay, oo, sa radio. Ayan, meron na. Thank you. Ayun. Ito pala, nakamute Thank dito. you, Uncle Pandong. Thank you for reminding us, Uncle Pans. Andyan siya na isaling nating Ayun, thank you. board member ng Benguet na pinalalanan tayo. Wala pa lang sa yun po, sorry sa mga tagapakinig ko natin, maaring na off-air ho tayo kanina. Gawa nga hong ang ating technical problem. Thank you, Uncle Pandong. Thank you. Thank you. Praise God. At salamat at may mga nakikare sa atin. Sa atin pong pagpapatuloy, nagijay listeners may iti radio. Alakat pasensya na technical problems na naman kami, no? So, andito na. Amen. Sa John 15, pakibasa, Pastor Marvin. Okay, John chapter 15 and verse 50. Okay. John chapter 15, verse 15. Oo. 15, versikulo 15. Sabi ho dito,
Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sa Romans 5:6-8. Romans 5. Mas maliwanag. Romans 5, 6, and 8. Okay? 5 to 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan. Praise God. Amen. Ito yung sinambit po natin sa salita ng Diyos. Amen. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Romans 1:16. Amen. 16. Basahin to bago mo basahin sa ano? Romans 1:16. Yes. Okay, ito na. Para simulan natin sa Tagalog. Okay. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Praise God. So, amen. Atin pong amen conclusion, mga kapatid, it draws us because of its power to release me from this burden and guilt that I carry because of our sin. So, napakabuti ng atin pong Panginoon. At mag-shout out ata muna tayo. No? Sige, salamat po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Thank you. At dahil dyan, shout out po tayo kay Ma'am Evelyn G. Ozed. Morning. Pastor Perfecto Dylan. Yeah. Evelyn, Magdalena Maris, Nancy Dangla, Red Ins ba to? Ayan. Red Ends. Ayan. Ma'am Jinky. Slider yan. Yan. Si Ma'am Jinky. Sir Omar Dinsay. Thank you tayo. Presi Valdez. Dililia Tumalban. Wawi Ganayon. Jimmy Onogon. Ayan. Divora Paidok. GB Lartek. Ayan. Saudi Palasi Magansay. Desi Apil Lamsen. Janelle Aquin. Pagoy Bag-asan. James Maltin at Preda Putay. Ay, salamat po sa inyo sa lahat po ng ating mga likers. Sir Sandy from Biskaya. Ay, good morning. Late Caper, good morning. At Ma'am Rebecca White Miguel, good morning po sa inyo. Morning din sa munisipyo ng Itogon. Paalala ni Mayor Wacklin, huwag na po tayong pumasok sa mga small-scale miners kasi nababad di daga. For your safety. Ay, tama po. At saka yung mga nasa danger zones, amen, ay umalis kayo na po. Ito yung Orion, kailangan nalaman ng team accident, at ikakararag ito yung ayawanan na kayo ni Apo Diyos. Yes. Praise God. So, sa atin pong pagtatapos, amen, about the cross, hallelujah, ay napakabuti ng Diyos nung siya ay in-spear ng Roman soldiers sa kanyang tagiliran. Amen. At sabi niya, it is finished. Tinapos na ng Diyos, mga kapatid, kaya wala na po tayong dapat na ipag-alala. Kung ikaw man ay sobrang-sobra man yung kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Panginoon. Yes. At napakaganda po itong pinag-usapan natin patungkol po sa cross kasi may mga pagkakataon ho sa churches hindi na pinag-usapan the significance of the finished work of Jesus sa cross. So, Pastor, gusto kong balikan yung sinabi nyo kanina. Sa cross, ibinuhos ng Diyos ang pag-ibig niya sa sanlibutan. At habang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, wala siya pong inisip, kundi tayo at sa lahat po ng mananampalataya ay namakasama niya sa susunod na buhay. Pastor, maraming sa mga oras na ito, muli po, nakakaramdam na hindi pagmamahal. Dito nga po, dito sa Magsaysay na lang, marami pong mga kababayan mo tayo dyan, nakikipagsabalan, tinitinda ang kanilang sariling katawan. They are hoping na punan ang kanilang mga pangailangan sa buhay. At isang bagay na dahilan kung bakit po sila naroon, nalugmok na sila sa ganung kalagayan kasi one day na sila binitray ng mga taong malapit sa kanya. Mag-iisang lumalaban sa buhay. Pastor, ano po yung mensahe niyo po para sa kanila?
Amen. No? Isipin pa natin minsan ba, sa cross ng Kalbaryo doon dumanak ang the precious blood of Jesus Christ. Amen. At you are covered by the blood. Ang atin po lamang gagawin ay sikapin natin magkaroon ng desire na magbago. Hinihintay ka ng Panginoon. Yes. Maaaring matagal ka na niyang kinakausap. We pray na bibigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob para lumapit sa Kanya. Amen. Alam mo ba na kapatid, kung nakikinig ka sa oras na ito, na ang Panginoon ng kanyang puso ay lumuha. That's why when the Roman soldiers struck him in his ribs, ay lumabas yung dugo. At pumulandit yung dugo. Pero may kasamang tubig. It means that the Lord had died of a broken heart. The medical doctor says that when water came from the heart burst, nabasag talaga siya. Para sa iyo, and He is still thinking of you. May pag-asa, kapatid. Hinihintay ka ng Panginoon. Amen. Umanap ka ng nagtuturo sa mga tunay na salita ng Diyos. Makinig ka. Mag-join ka sa Bible study. Manalangin ka. The Lord is only waiting for your part. God is waiting for you until now. Praise God. So, bibigyan tayo sa oras. At andyan na si Uncle Pandong. Mawit na lang si Sir Greg ng isang maikling awit para sa inyo. Yes, praise God. Babalikan namin ito sa linggo. Salamat sa inyong katapatan sa Panginoon. Hallelujah. Yes. Let's sing the song. So I'll cherish the old ragged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old ragged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old ragged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. Two pieces of wood and an old ragged cross, one pointing for God His love, the other pointing downward for the sin of man. And they met in the heart of the Lord. Two pieces of wood, His cross. In the old ragged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. Oh, I cherish the old rugged cross, so I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old ragged cross
ganun mga kapatid. See you on Sunday. God bless you and take care. Maraming salamat po sa lahat po ng sumama po sa atin mula pa po kaninang alas 5 hanggang alas 6 ho ng umaga. Maraming salamat po. Sama-sama pa rin po tayo sa susunod na edisyon ng ating programang Hilaok sa alas 5. God bless po. God bless. Masad sila si Apasios. Joy